Good evening, Sir Sais. Nagkasama tayo sa isang coffee shop dahil sa isang card game. Sobrang fan ako ng mga horror story, lalo na pag true story. Ngayon, ako naman ang magbabahagi ng kwento. Nangyari to way back 2015. Bata pa ako nito na puro laro at tambay ang nasa isipan ko. By the way, 21 na ako ngayon. So ito na nga ang kwento ko. Gabi na neto at galing ako sa tambayan nang makauwi ako. Sa likod ng bahay ay may kubo at nakita ko ang tatay ko doon na naninigarilyo kasama ang ninong ko at iba pang kapitbahay na may pinag-uusapan. Dahil bata pa ako neto at curious sa mga bagay-bagay, agad akong nagtanong kay Daddy, "Daddy, anong pinag-uusapan nyo?" At sumagot siya na, "Anak nang, saan ka na naman ang galing? Maghapon kang wala. Di mo ba alam na may gumagala na aswang dito sa atin?" Ako naman ay biglang nakaramdam ng takot at excitement. Kasi since 10 years old pa lang ako, mahilig na ako sa mga kwentong mythical creatures, lalo na pag-usapang aswang. Pagkatapos ng usapan namin na yon, ay natulog na rin ako. Kinabukasan, ginising ako ng kapitbahay namin para magpasama sa palengke para mamili ng uulamin nila. Medyo tinatamad pa nga ako nito tumayo dahil sa puyat, pero sinamahan ko pa rin sila nang makarating kami sa palengke. Hindi ko inaasahang makaramdam ng kilabot nang may biglang lumapit sa amin na lalaki na di naman katandaan. Siguro nasa middle age siya at bigla to nagsalita, "Ganda, ilang buwan na yung dinadala mo." So ako naman ay napaisip, bakit niya kailangan tanungin si Ate Collie ng ganun? Samantalang hindi naman sila close. Si Ate Collie naman ay sumagot ng 8 months na po. Si Ate Collie pala ang isang tao na grabe kung maging friendly. Kaya sumagot naman ng lalaki na, "Nakita ko kasi ang laki." Pagkatapos ay tumitig sa tiyan ng kapitbahay ko na parang natatakam siya. Alam niyo yung feeling na may gusto kang kainin na pagkain, kaso nga lang hindi mo afford. So ayun na nga, ang kapitbahay ko bigla siyang nailang sa tingin ng lalaki. Kaya bigla na lang niya akong hinatak palayo. By the way, di ko pala nasabi, yung lalaki na yun, parang may peklat siya na parang tinaga sa pisngi. Kaya ang uncomfortable talaga. Dito na mag-uumpisa ang pagpaparamdam sa compound namin. Isang gabi, magkakasama kaming magtotropa. Siguro nasa 5 kami neto. Galing kami sa punong mangga, pauwi na kami neto. Pero napagdesisyon na namin na pumunta muna sa bahay para magluto ng pansit canton. Nang malapit na kami sa compound, ay biglang napahinto ang tropa namin na nagkikwento tungkol sa jowa niya. Medyo nawirduhan lang ako dahil sa paghinto nito. Sabay biglang sabi ko nang, "Ang lakas ng tama nito." Nakatulala lang siya nito nang tumigil kami sa direksyon ng tinitingnan niya. Nagulat kami at nanigas sa takot nang makita kami ng tao sa bubungan ng compound. Sobrang liwanag ng gabi na yun dahil bilog na bilog ang buwan. Nakita namin ang isang tao na siguro ay nasa 7 feet ang katangkaran at pulang-pula ang mga mata. Sa takot namin magtotropa, nagtago kami sa may bus na minamaneho ng tatay ko. Habang nakatingin kami sa salamin ng bus, nakita namin na pabalik-balik siya sa isang pwesto ng bubungan. At maya-maya, bigla na lang kaming nakarinig ng sigaw na, "Hoy, di ako natatakot sa'yo. Bumaba ka dyan. Magpakita ka sa akin." Nakita namin ang asawa ni Ate Collie na hinahanap ang nilalang sa taas ng bubong. At dahil doon ay nagkaroon kami ng lakas na loob na lumabas na ng bus at sinigawan si Kuya Dan na, "Kuya, nasa taas ng bubong." At dahil sa pagsisigawan namin ay lumabas na ang mga tao sa loob ng compound ng oras na ito. Ang nilalang na hindi malaman na parang tao ay biglang nataranta. Bigla itong tumalon sa masukal na damo sa gilid ng compound at ito ay dali-daling hinabol ng mga kalalakihan. Siguradong walang matatakbuhan nito dahil parang bangin na ilog ang likuran ng compound namin.
Ang pinagtataka ng mga tao, walang nakita doon kundi ang pusa na halos aswang laki na tumatakbo papunta sa kabilang ilog. Dahil sa insidenteng nangyari ay lagi nang may nagbabantay sa likod at harap ng compound namin. Isang beses naman kami ni Kuya Dan ang nakatoka neto sa pagbabantay. Siguro ay mga alauna na ng madaling araw neto nang biglang may pusang itim na hindi normal ang laki dumaan sa harap namin. Agad kaming nagkatitigan. Sinundan namin ang pusa nang makita namin ang mismong pagpapalit ng pusa sa isang malaking ibon. Pero di mo nga ito masasabing ibon dahil parang paniki ang pakpak nito. At bigla tong lumipad sa isang puno dahil siguro sa kaba. Hinayaan na lang namin ito at pinili na lang namin na pumasok sa loob. Simula noon, lagi na kami nagtatapon ng bawang at asin sa may bubungan ng compound. Siguro, ito muna ang ikikwento ko ngayon. Sa susunod, ikikwento ko naman ang nasaksihan kong laban sa pagitan ng isang aswang at isang kilalang siga sa amin. Beware sa mga tagalangkaan dyan. Hanggang ngayon ay nababalitaan ko na pagala-gala pa rin ang nilalang na nakita namin sa bubungan ng compound.